Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol, mga kakalingap. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong ka-idol si Kuya Leo. Ayan, nakikita nyo po yan mga ka-idol, mga kakalingap. Yan po ay 1 hektaryang lupa. At yun na nga po mga ka-idol ko, bala ko po siyang bilhin. At dyan ko po itatayo ang aking mga magiging housing project. At yun na nga mga ka-idol ko, sa tingin ko kasi dyan ang mga 50 to 60 housing project. Ayan mga ka-idol ko, kita nyo po yan, malawak po yan. Halos katabi lang po yan ng loting nabili ko. Ayan o. Kasi nung isang bisis mga ka-idol ko, naabutan ako ng may-ari ng lote rito. At yun na nga, napag-usapan namin na ibinibenta po nila yan at inaalok nga nila sa akin. At yun na nga mga ka-idol ko, sabi ko sa misis ko, pwede natin itong bilhin para dito natin itayo yung ating mga magiging housing project. At yun na nga po mga ka-idol, mga kalingap, syempre mayroon po tayong prioridad kung sino yung pwede nating pagtayuan ng bahay at kung sino yung ating pwedeng tulungan. Katulad nga po ni Kuya Bal Santos Matubang, mga ka-idol, mga kakalingap, ay mayroon din po tayong criteria sa pamamaraan ng pagpili sa ating mga tutulungan. At mamaya-maya po mga ka-idol ko, ay ilalatag ko po yun sa inyo. At yun na nga po mga ka-idol ko, mayroon na po ako agad itatayo rito. Yung aking kapitbahay at isang pamilya na nawala ng tirahan. At yun na nga mga ka-idol ko, dito ko na sila muna pinatira sa aking luti. Mahigit 1 taon na po ang nakakalipas. At yun na nga po, ang pangako ko po sa kanila, hanggat di sila nakaka-recover, ay libre po silang titira rito. Ayan po sila. Ayan po ang kanilang bahay. Oh. Ayan po. Ayan, oh. Magandang hapon po sa inyo. Ayan po. Oh. Kumusta Tatay Jose? Kakarating mo lang? Galing sa trabaho nyo? Nagbablog kasi ako. Kasi sabi ko, kapag nabili ko itong lupa ito, kayo yung unang housing project ko. Dito. Pinaplano namin ni Mrs. na bilhin to. Karating mo lang sa trabaho mo? Sige. Bali po mga ka-idol, 4 po silang bata rito at saka 3 matatanda. Sila po ang magiging unang housing project ko pong itatayo rito. Ayan o. Alam nyo mga ka-idol ko, nung nakaraang taon, kasagsagan ng pandemya, nawalan po sila ng tirahan. At yun na nga po mga ka-idol ko, nag-offer ako sa kanila na dito na lang sila magtayo. At least, hanggat hindi sila nakaka-recover, wala po silang babayaran dyan. Alam ko mga ka-idol, mga kalingap, marami po sa inyo magko-comment dyan. Sana all, sana ako ang mapili. Alam nyo mga ka-idol, mayroon po tayong criteria dyan kung sino yung karapat dapat nating piliin at kung sino yung karapat dapat nating tulungan. Alam nyo mga ka-idol ko, eto, ilalatag ko na yung aking criteria. Siyempre mga ka-idol ko, prioridad po natin dito yung mga pamilyang talagang gipit na gipit. Katulad po sa programang Kuya Leo Cares, ang ating prioridad ay yung mga taong nasa pinakadulo at laylayan na ng ating lipunan. Sino-sino nga ba sila mga ka-idol ko at mga kakalingap? Siyempre po, ang ating prioridad yung mga pamilyang homeless. Yung mga nakatira sa kalsada, sa ilalim ng tulay, at sa mga bangkita. Katulad nga ng sinabi ko mga ka-idol ko, sila yung mga taong nasa dulo at pinakalaylayan ng ating lipunan. At ito pa mga ka-idol ko, siyempre, oobserbahan din natin yung mga pamilyang nagsusumikap, nagpapakahirap pagtrabaho, pero sasapat lang sa kanilang ikabubuhay yung kanilang kinikita. Kaya wala na silang kakayahan magpatayo ng sariling bahay. Isa din po sila sa pasok sa ating criteria. Pero mga ka-idol ko, kung ikaw naman ay malakas pa at nakakapagtrabaho, may pera ka, pero wala kang bahay dahil inuubos mo yung pera mo sa kakasugal, kakabisyo, ay hindi po kayo pasok sa criteria ni Kuya Leo. At syempre mga ka-idol ko, hindi po mawawala dyan yung mga lola, yung mga senior, kagaya po sa mga tinutulungan ni Kuya Bal Santos Matubang. Isa din po sila sa mga prioridad ni Kuya Leo yung matulungan. Yung mga nag-iisa na lang at nakatira sa barong-barong, sila po ay ating pagsusumikapan din na mapatayuan ng bahay. Kasi mga ka-idol ko, sila, kaunti na lang yung ilalagi sa mundong ibabaw. Kaya habang sila ay nabubuhay, dapat makatikiman lang sila ng ginhawa kahit na papaano. Kaya mga ka-idol ko, isa po sila sa pasok sa ating criteria. Yung matatanda, yung mga senior na nag-iisa na lang sa buhay at nakatira sa barong-barong. Katulad na lang mga ka-idol nila Tatay Jose at Tireya, ni Tatay Ponching at ng kanilang 4 na anak. Sila ay mahigit 1 taon na po nakatira dito sa aking likod bahay. At aking inoobserbahan mga ka-idol ko, kahit gaanong sikap ni Tatay Jose, kahit gaanong sikap sa kanyang pagtatrabaho, ay hindi talaga sila makakapagpatayo ng sariling bahay. Isa po sila sa pasok sa aking criteria, mga ka-idol at mga kakalingap. At syempre mga ka-idol ko, habang umuusad ang ating programa, syempre pagsusumikapan natin na piliin talaga yung mga karapat dapat para hindi tayo masumbatan ng mga taong nanonood sa atin. Basta tatandaan po natin mga ka-idol ko,
prioridad ni Kuya Leo yung mga taong nasa dulo at pinakalaylayan ng ating lipunan. Ayun mga ka-idol ko, nailatag ko na yung aking criteria. At bago natin ituloy-tuloy ang video ito, nais ko muna po sa inyong ipapanood yung ginawang outro sa akin ni GR Diliso, ni Balitang Kaalaman. At yun nga mga ka-idol ko, nagandahan ako sa ginawa niya. At lagi ko nga siyang ipiniplay sa last part ng video ko. At mamaya-maya mga ka-idol, pag-uusapan natin, bakit nga ba gusto rin ni Kuya Leo magkaroon ng housing project? Sasapat na nga ba ang budget ni Kuya Leo? Sasapat na ba ang kakayahan ni Kuya Leo? Mamaya-maya lang po mga ka-idol ko, atin po yan pag-uusapan. Pansamantala, panoorin po muna natin ang outrong ginawa ni Balitang Kaalaman kay Kuya Leo. May isang taong lumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo, mga taong tutulog-tulog ang matay minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo ay taong bayan. Binigyan mo ng pag-asa ang mga maliliit na sa gantong panahon ay mas lalong nagigipit. Mga tao na di makapagtrabaho dahil sa virus na maaaring ikamatay ng mga tao, pero ikaw ay lumabas at nagbigay inspirasyon upang malampasan ang krisis na nagaganap ngayon. Ikaw ang tumugon sa kanilang mga napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Mga pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Nang dahil sa'yo maraming mga taong natauhan, daing ng mahihirap binigyan ng kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay na kailanman ang yaman di madadala sa hukay. Sana po ay marami pang lumitaw na tulad mo, na ang pagmamahal sa taong bayan ay buong buo. Di ko man kayang gawin lahat ng iyong ginagawa, tanging pag-alay lamang ng aking awiting nilikha ang tangi kong mabibigay sa'yo bilang pagsuporta. Dahil may mangilan-ngilan pa rin na kumukontra sa kabila ng iyong mga ginagawang pagkilos. Sadyang may mga tao pa rin ang bumabatikos. Idol, sana po ay huwag kang magbabago. Mahal ka namin anuman ang iyong pagkatao. Kahit nakaraan mo ay di man namin alam, ramdam namin na ikaw ay may pusong ginintuan. Sana'y ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin yung mga nangihila pababa, mga taong naiinggit na pag-iisip ay lukot. So ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga ka-idol ko. At yun na nga, nais ko munang pasalamatan si Balitang Kaalaman sa paggawa ng aking outro. At yun na nga, talagang nagustuhan ko ito mga ka-idol ko. Inyong mamarapatin, pakisubscribe na rin ang channel ni Balitang Kaalaman at marami po kayong matutunan mga ka-idol sa kanyang channel. Dumako na tayo mga ka-idol sa ating usapin. Bakit nga ba gusto rin ni Kuya Leo magkaroon ng housing project? Alam nyo kasi mga ka-idol ko, bawat labas ko dito sa aking bahay, tuwing ako lalabas, lalong-lalo na kung ako ay pupunta ng Maynila, nakikita ko yung mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay, sa gilid ng kalsada, nakasapin lang ng karton. Talagang nakakadurog ng puso yung kanilang kalagayan mga ka-idol ko. Sa totoong buhay, matagal na panahon ko na silang inuobserbahan. Minsan, natutulungan ko sila, abutan lang ng kaunting pagkain. Ng mga oras na iyon, maitawid lang ang kanilang gutom. Pero sa totoong buhay mga ka-idol, kung ako'y mayroong sapat na kakayanan, mayroon akong sapat na pera, sila'y aalisin ko doon. Itatayo ko sila ng maayos na tirahan. Kanya nga lang mga ka-idol, nung mga panahong nakaraan, ay wala pa akong kakayahan. Kaya ngayon mga ka-idol, na nandito na ako sa mundo ng YouTube, sa mundo ng social media, ay aking pagsusumikapan na sila ay matulungan. Katulad nga ng aking sinasabi mga ka-idol ko, sa programang Kuya Leo Care, ang prioridad ni Kuya Leo ay yung mga taong nasa dulo at pinakalaylayan ng ating lipunan. Ganun din po sa ating magiging housing project. Prioridad po natin yung mga taong nasa dulo at pinakalaylayan ng ating lipunan. At ngayon naman po mga ka-idol, mga kakalingap, atin naman pong pag-usapan. Sasapat na nga ba ang budget ni Kuya Leo sa mga programa at proyektong ito? Gaano na nga ba kalaki ang kinikita ni Kuya Leo sa kanyang YouTube channel? Alam nyo mga ka-idol ko, sa kasalukuyan, ang aking pong YouTube channel ay mayroon pong 13,300 something na subscriber. At ang akin naman pong official Facebook page ay mayroon po tayong 15,000 followers. Sa YouTube po ay 2 beses pa lang ako sumasahod. At sa mga hindi po nakakaalam dyan, yung aking pong unang sahod ay naka-upload. At yun na nga, sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung aking naging sahod.
Ang akin pong naging sahod ay mahigit $100 lang. Pero mga ka-idol ko, yung aking sinahod na yun, 60% po nun ay talagang itinulong ko po sa aking kapwa nangangailangan. Pwede nyo pong panoorin sa aking Leos TV charity playlist. Nandun po yung aking unang sahod, Share the Blessing, Part 1, Part 2, at Part 3. Nakarating pa po yun ng Kabikulan. At yun na nga po mga ka-idol ko, yung akin man pong pangalawang sahod, ganun din po ang nangyari mga ka-idol. 70% ay napunta sa mga taong nangangailangan. Si mga ka-idol ko, itong pong aking pag-YouTube, prioridad ko po talaga na kumita ng ekstrang pera para matustusan ko ang aking magandang programa, ang Kuya Leo Care. At eto nga pong pinaplano natin, ang pangalawang programa, ang ating housing project. Napakaganda po ng aking layunin mga ka-idol ko. Si Kuya Leo po ay mayroon namang sapat na hanap buhay para sa aking pamilya. Nagtitinda-tinda po ako ng mga itak, ng mga walis tambo, at kung ano-ano pa. Basta po sa larangan ng negosyo ay magaling po dyan si Kuya Leo. Kaya wala pong problema para sa aking pamilya. At eto nga pong pag-YouTube ko, talaga pong inilalaan ko ito sa aking mga proyekto at sa aking mga programa. Kaya mga ka-idol ko, sana po ay suportahan po ako ninyo. Napakaganda po ng aking layunin. Napakaganda po ng aking mga plano. Ngayon po mga ka-idol ko ay July 14, araw po ng Miyerkules. Tandaan nyo po yung mga sinabi ko. Kasi mga ka-idol ko, alam ko sa aking sarili at nararamdaman ko po, darating at darating yung oras para sa akin. Darating at darating yung araw para kay Kuya Leo. Katulad nga ng kay Kuya Bal Santos Matubang, last January, gaano lang kababa ang kanyang subscriber. Pero nung nag-trending siya, gaano kabilis dumami ang kanyang subscriber, gaano kabilis lumakas yung kanyang kita sa YouTube. So, kay Kuya Leo mga ka-idol ko, naniniwala po ako na mangyayari din po yun. At kapag nangyari po yun mga ka-idol ko, tutuparin po natin ang ating mga plano, ang ating magandang layunin. Pero mga ka-idol ko, yung Kuya Leo Cares po, tuloy-tuloy po iyon. At yung ating pong programa na housing project, yun po ang isusunod nating pagsusumikapan. Alam niyo po mga ka-idol ko, ang paniniwala ni Kuya Leo, walang imposible sa buhay. Basta tayo ay naniniwala sa ating Diyos. Siyempre mga ka-idol ko, samahan natin ang pagsusumikap, pagtsatsaga at pagpupursige. Alam ko mga ka-idol ko, darating po yung araw para kay Kuya Leo. Darating po yung araw para sa atin mga ka-idol ko. Kaya antabayanan niyo po yan mga ka-idol ko. Napakaganda po ng aking layunin. Napakaganda po ng aking mga programa. Kaya sana mga ka-idol ko, patuloy niyo po akong suportahan. Patuloy niyo po akong subaybayan. Sana po mga ka-idol ko, ang hinihiling ko po sa inyo, kapag ang mga upload ko po ay about sa aking mga charity, sa aking mga programang magaganda, sana po ay don't skip ads. Para mas marami po tayong matulungan. Alam niyo po mga ka-idol ko, sa bawat taong tinutulungan ko, ay kasama ko po kayo. Katulad nga po ng lagi kong sinasabi, kayo pong lahat na subscriber ko, kayo pong lahat ng mga follower ko, ay kasama ko po kayo sa aking tagumpay. Kung ano man po ang marating ko, kung ano man po ang marating ng aking mga channel sa YouTube, channel sa aking Facebook, ay kasama ko po kayo dyan. At balang araw po, kapag lumaki na ang kinikita ni Kuya Leo sa YouTube o sa Facebook man, ay makakabawi po ako sa inyo. Hindi man po sa inyo, dun sa mga taong nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsuporta, mga ka-idol ko, mga kakalingap. Sana po ay hindi po kayo magsawa na panuorin ang mga video ni Kuya Leo. So ayan, hanggang dito na lang po muna tayo, mga ka-idol, mga kakalingap. Ayan oh, inabutan na tayo mga ka-idol ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-idol at mga kakalingap. Mag-iingat po kayo palagi at sana po ay pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Bye-bye!